Sobrang aga namin nagising ni Pinky kaya naman lumabas na muna kami and nagsalang na rin agad ako sa washing machine. Napansin kong tuyo na rin pala itong floor mat na ginagamit namin sa kitchen. Nilabang kasi ito ni Pinggoy kaya naman I decided na ipasok na nga ito kasi ito yung ginagamit namin sa kusina sa may lavabo area pati na rin dito sa may bandang pintuan sa CR. Kahapon kasi nagsort ako ng mga labahin. Naglinis ako dito sa area na ito. Tapos nag-message ako kinagabihan doon sa suki ko nga na laundry shop owner. Tapos ang sabi ko, ate, pwede nyo pa bang i-accommodate na i-pick up nga itong mga pa-laundry ko? Medyo madami kasi. Yung suki ko na yun, galing pa yun doon sa kabila naming apartment. Medyo malayo yun dito. So, ayun, nag-message nga siya na hindi daw niya ma-accommodate dahil wala yung mister niya, wala magagamit na sasakyan. Tapos kagabi nga, nung lumabas sina Freya at Pinggoy para bumili nga ng milk tea, nagsabi na ako na maghanap ng laundry siya para at least kunin yung number, ma-message namin para mapapick up. Wala naman silang nahanap. Maaga palang umalis si Pinggoy, nagpunta siya sa may labasan and ang ending, sa pasita pala siya napadpad. Paano ba naman? Meron kasi kaming ipiprepare na burger para at least mamaya kapag pumunta dito yung landlord namin, meron kami maipamerienda. Kasi meron ako natanggap na kitchen cabinet and una, nagpaalam muna ako sa landlord ko. Sabi ko, pwede po ba magbarena kami dito? Although, onset pa lang, pagkalipat pa lang namin dito, tinanong ko na sa kanya and wala talagang problema sa kanya kahit magbarena kami dito. It's just that every time may ipapabarena nga ako, gusto ko na magpaalam pa rin sa kanya para aware siya. At saka, ang kinakatakot ko kasi baka may matamaan kaming wiring, at least mas okay na aware siya, diba? Yan pala yung bill namin this month. In fairness naman, mas mura siya kumpara last month kasi inabot ng 8,000 plus yung last month na bill namin. Tapos kaya bumaba siya ng mga 6,000 lang kasi mga isang linggo kaming wala dito sa bahay. Anyway, ayan nga pala at nakapag-prepare na ng patty si Pinggoy. So, tinimplahan niya na yan. Sabi niya kasi mas maganda daw na i-freezer muna yung patty bago iprito para basta may na-explain na siya dati, nakalimutan. So, habang nag-aabang nga ako na matapos yung nakaload sa washing machine ito at nag-unbox nga ako ng isang parcel at ang laman nga niya ay itong bamboo na shoe rack. So, hindi naman siya mahirap i-assemble. Natagalan lang talaga ako dito mag-assemble dahil napansin ko kasi yung mga layer niya kasi may parang border siya na bamboo. Basta ganun, natatanggal-tanggal. So, ang ginawa ko, kailangan ko siyang isa-isahin na lagyan ng boss stick na no more nails. Medyo matrabaho talaga siya. Pero feeling ko kasi mas magiging okay kapag nilagyan ko ng boss stick. Habang busy nga ako dyan sa pag-assemble, nagulat na lang ako, nasa likod ko na pala si Pinggoy may dala ng tray ng pagkain. So pagkakita ko na nga ng ganyan, inalis ko agad yung ina-assemble ko kasi wadang hindi pa ako tapos. Kasi tingnan mo naman ang effort nila, love. So meron dyang hash brown, scrambled egg, may fried rice. Although busog pa ako. Paano ba naman? Pagising ko kanina, kumain agad ako ng tirang pagkain. So busog na busog pa ako ng time na yun. Kaya sabi ko nga sila na lang din ang kumain. So, dito nga at nagpakabisi na nga ako para matapos ko na nga yung pag-assemble nitong shoe cabinet. Shoe rack. At eto nga pala ang final look niya. So, napaka-lightweight lang na material nito. So, medyo manipis lang talaga yung mga layer. Then, bigla naman tumunog itong washing machine. So, ayan at nagtanggal na nga ako dito para makapagsampay. Then, makapagsalang ng bago. Kasi, gusto ko talaga is makarami ako ng laba today. Tapos, eto nga lang si Pinggoy, umalis nga pala siya at sinami si Baby Kowa. Pupunta sila ng PLDT. Kasi nga, alam mo, naiinis na talaga ako dahil ilang linggo na kaming walang internet. Nakakapiko na tipong kahit upload lang ako ng siguro mga 1 minute na video. Hala, inaabot ang 1 oras. So, ibig sabihin, 1 oras ako dito sa gate, kakaabang na makapag-upload. Kaya nga nitong mga nakaraan talaga, hindi ako consistent sa pag-upload ng mga videos, ganyan. Nakakapanghinayang kasi feeling ko nasasayang yung oras na dahil sa internet. Nakapag-film na nga ulit ako dito sa bamboo na shoe rack. So, yung mga nilagay ko lang na sapatos dyan is yung mga laman ng mga nandito na sa mga sapatosan namin. So, dito sa puting cabinet, lagayan niya ng mga tsinelas namin. Tapos, yung mga sapatos naman ng mga bata, dito sa may transparent na drawer, dyan yung lagayan ng shoes nila. Then, yung iba pa dyan na kulay puting transparent na cabinet, doon naman nakalagay yung mga sapatos namin ni Pinggoy. Nakabalik na rin pala sina Pinggoy at Baby Kowa. And ang sabi nga ni Pinggoy, papacheck daw sa technician itong linya namin. So, nakakainis lang kasi alam mo ang gastos. Kaya medyo malayo kasi yung office ng PLDT sa amin. So, ang balikan ng pamasahe, kasi special na tricycle, 250 pesos. Grabe,
pangatlong balik na nga ni Ping. Ay, pangatlo na ba? Pangalawa yata. Imagine mo naman yung 500 na yun. Pang merienda, pang ulam na sana namin yun. Kapag may chance kasi makatawag naman kami sa hotline, same lang yung sinasabi. Tapos kapag nakakapag-chat naman ako doon sa messenger, kinemenil, same lang din yung sinasabi na may service ticket. Nakakaubos na rin kasi ng pasensya. Kaya ayun, pinapuntahan ko kay Pinggoy. Well, anyway, eto nga at meron ako mga parcel pang binuksan habang inaantay ko na matapos ulit yung bagong salang ko. And this time, this is from Unilove. Napakabongga kasi ang ganda ng collaboration nila with Peppa Pig. Kita mo naman, packaging pa lang, parang panalo na. Tapos, sobrang nagustuhan ko lahat, especially yung wipes. Kasi, hindi lang nagagamit yan ng mga anak. Nagagamit ko rin yung mga wet wipes na yan kapag maglilinis ako. Tapos, ang babango. Tapos, naisip ko, ay, sakto. Kasi naglalaba nga ako. Hindi ko pa naisasalang yung damit ng mga anak ko. Makakapag-film na nga rin ako para dito sa mga laundry detergent and fab ko ng Unilove. Alam mo, bigla ko naisip, ay, buti na lang din pala hindi pa na-pick up itong mga labahin namin ng laundry shop. Kasi ayan, nakapag-content pa nga ako dito para sa pinadala ng Unilove sa akin. O, diba? Ang bongga. Alam mo, madalas na nare-receive ko mga question about dito sa washing machine na ginagamit nga namin is kung ilang kilogram, saan nabili, kung malakas daw ba yung ikot niyan. So, una ay nabili yan sa mga Cosme Bodega sale. For me, sakto lang yung ikot niya. Medyo pabebe yung ikot niya kumpara sa iba, like yung mga bazooka ba yun na washing machine. Eto naman, nakakalinis. Nakikita ko naman natatanggal yung mga mancha or depende rin siguro sa detergent na gamit. So far, okay naman ako dyan sa washing machine ko. So, eto nga pala at binidyohan ko na nga itong sofa bed ng mga bata kasi kailangan ko na siyang i-let go kasi hindi na nga kasya. So, ang problema lang dito, yung isang zipper niya ay nasira. Kasi washable ito. Bagong laba itong cover na to. Kakatuyo nga lang. So, binalik ko lang yung foam para mabidyohan ko. Tapos, itong nursing pillow ni Baby Koa. Nilabhan ko rin yan, pati yung carrier. Kasi gusto ko na nga siyang i-let go. Pero nilabhan ko na muna sila. So, kaya ko pala binibidyohan itong mga ito dahil pinopost ko na rin sila for declutter para maibenta ko nga. Tapos, itong mga products na to pang baby, freebie ko lang yan sa carrier. Kasi, matagal pa yung expiration yan. Kaka-receive ko lang yan few months ago yata, at least para mapakinabangan ng ibang bata. Tapos meron ako nabuksan na parcel dito, ang laman niya ay shower curtain. Na-request ko to as free sample sa Black App. Tapos hindi ko na-check kasi yung presyo nito. So nung binuksan ko siya, nagulat ako, hala, ang nipis pala nito. So pagkakita ko nga, hala, tig 30 pesos pala ito. Kaya naman pala manipis. Pero in fairness, ang ganda niya. Nagagandaan talaga ako sa design niya. Manipis lang talaga. Pero pwedeng-pwede. Nasa 30 pesos. Aarte ka pa ba? Alam mo, halos buong araw nga ako dito sa labas, kakaasikaso ng labahin, pati na rin yung mga pag-unbox. Tapos pagpasok ko ng bahay, eto busy na pala si Pinggoy, nagluluto na nga siya dito. Ang usapan kasi namin ng landlord is around hapon, pupunta siya dito kasi sabi niya, siya na lang daw magdidrill. Kasi initially, nagsabi ako sa kanya, baka meron kayong kakilala na pwede niyong i-refer na magdi-drill dito. Kasi may cordless drill naman kami dito, pero hindi siya uubra sa semento. So sabi nga ng landlord, sige ako na, meron na rin naman daw siyang pang drill para sa semento. Di bongga. Kaya nag-prepare na lang si Pinggoy ng burger para nga pang merienda. Kaya maaga pa lang talaga, umalis na yan para makapamalengke nga. So habang naliligo nga si Pinggoy, eto at mag-a-assemble na nga ako nitong kitchen cabinet. Kasi naisip ko, maganda siya dito. Tatanggalin ko yung dalawang metal shelf na nakapatong dyan or nakasabit. And then, ito na lang yung ikakabit ko. Kaso, nung na-assemble ko na nga siya, naisip ko, masyado siyang black para dito. Although, bagay rin naman sa backsplash nitong lababo. Pero for me lang ha, after ko nga siya mai-assemble, naisip ko parang medyo mabigat siya sa mata kung dito ko siya ilalagay. Considering na ang liit nga ng lababo, ng kitchen namin. Siguro kung puti ito, okay pa. Pero kung sa quality, ay ang ganda. Grabe, ang ganda talaga niya, lalo na sa actual. Meron din namang color white nito, pero mas maliit yung available. Kasi nung time na na-request ko nga ito, siya, walang color white na available na ganitong size. Kasi ito na yata yung pinakamalaking size na meron sila. So, pagkatapos maligo ni Pinggoy, sabi ko, love, itry mo nga dito, para lang ma-visualize ko kung okay ba kung dito natin sa ibabaw ng TV ilalagay. So, ayan nga, binidyohan ko, pinicturan ko. And sobrang nagustuhan ko yung pwesto niya dun sa ibabaw ng TV. Kaya sabi ko nga,
Hindi na yan sa kitchen, doon na lang sa may sala ilalagay yan. Tapos eto nga pala yung burger na pin-repair ni Pinggoy. Inartehan ko, naglagay pa ako ng burger sleeves para syala-syala ang bago pa man din ako makatulog. Eto nga, at nagbukas pa ako ng isang parcel na ang laman ay itong napakaliit na handheld. Tapos nakita to ni Kowa habang nag-unbox ako, kanya na daw di sure, para at least meron na rin siyang sarili niyang handheld fan. Eto nga pala, bago matulog si Pinggoy, nagmap siya dito. Tapos nilabhan niya ulit yung floor mat. Nakakatuyo lang kasi may natapon dito na kawali na may mantika. Tapos nadudulasan pa siya, kaya ayan, for the map ulit siya dito.